Naku po, matindi ho ito. Senador Bongo, nagmamakaawa na sa ICC at tumihingi ng tulong sa taong bayan para hindi ho siya ikulong at tulihin. Ay, eto na nga ang ginaganong ko. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, eto, pag-usapan ho natin ito. Kasabay ho ng confirmation na sa kaso ni Digong ay kasabay din ho ng pagmamakaawa nitong si Bongo. Aba, ay mantakin niyo ho. Humihingi ng tulong sa taong bayan para hindi siya kunin ng ICC. Humihingi sa taong bayan ng tulong sa taong bayan para hindi siya ikulong ng ICC. Halaka. Kukunin ka na ng ICC, Bongo. Paano yan? Shoutout po sa lahat, mga kaibigan. Heto ho. At ibabahagi ko po sa inyo. Napakainit na usapin ngayong araw na ito. Dahil kasalukuyan pong nagaganap ngayon. Itong confirmation sa kaso ni dating Presidente Digong. Alam ko, 3 days yung gaganapin yan. Start po ngayon. Kaya dito naman si Bongo ang ginagawa dito po sa Republika ng Pilipinas ay nagpapaawa. Base actor. Talagang, sandali, bago ko ibahagi sa inyo. Itong mainit na usapin na ito, gusto ko munang kunin ng inyong panig. Kayo po ba ay naniniwala na walang kasalanan itong si Bongo? Dahil ang pinapakalat po ni Bongo ay wala daw po siyang kasalanan at napagbibintangan lang. Ibig sabihin, ay malinis ang iyong konsensya, malinis ang iyong pagkatao, hindi kakasangkot ni Digong. Yun ang gusto niyang palabasin sige nga, gusto ko munang kunin ang inyong panig sa comment section. Inaanyayahan ko po kayo magbigay ng mga public opinion. Eto, mga kaibigan, ang unang ibabahay ko po sa inyo ay may kaugnayan sa confirmation nitong si dating Presidente Digong ng kanyang kaso. At sa bandang gitna na ho nito, mga kaibigan, ay may kaugnayan naman kay Bongo. Ang pagmamakaawa ni Bongo, base actor, mga kaibigan. Kaya't kapit, huwag po kayong alis, mga mahal kong taga-subaybay, heto ho. At ibabahay ko po sa inyo para lubos nyo pong maunawaan. Samahan nyo po ako at nasa ganun, mapanood nyo rin po at mapakinggan. Heto ho, nako, ay matindi. It was an arrest, not kidnapping. There are those who argue that the former president's arrest should have first gone through Philippine courts, that our judiciary was bypassed. Kamakailan lamang naglabas ng resolusyon ng minorya sa Senado na humihiling na idaan sa korte ang pag-aresto sa mga may ICC warrant, katulad ng ating inaasahan na magkakaroon rin sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Magkalinawan tayo. Wala pong batas na nagsasabi na ang warrant of arrest ng ICC ay kailangan dumaan sa korte ngayong hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Ano pa? Walang batas na nagbibigay ng jurisdiction sa kahit anumang korte sa Pilipinas sa pag-review ng mga warrant ng ICC. Walang batas na nagsasabi na ICC warrant ay parang extradition request na kailangan dumaan sa korte. Ang meron tayo isang extradition law na nagsasabi na mga extradition request lamang kailangan dumaan sa korte. Kaya naman pala itong si Bongo ay humihingi na po ng tulong at nagmamakaawa. Pakinggan po muna natin ito at kasunod na ho ay itong namang mga kahilingan ni Bongo. Ito pa. Meron tayo Republic Act number 9851 or the Philippine Law on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity na nagsasabi na kapag may warrant of arrest na inisyong isang international court tulad ng ICC, pwede nang isuko kaagad ang pamahalaan ang nakapangalan sa warrant ng ICC. Sa madaling salita po, ang ginawang pagkikipagtulungan ng pamahalaan sa ICC na pinadaan sa Interpol ay pagsunod lamang sa batas. At hindi pwedeng palitan ng minorya ng Senado ang ating mga batas na dumaan sa Ala ka, Bongo! Ikaw pa na naman na isusuko na sa ICC. Dahil nakasaad sa batas, sa ruling ng batas. Ito, mga kaibigan, ipa-flash ko ho diyan sa screen para mayroon po tayong batayan
Nandyan ho, buhat sa Abante News. At ano ang sinasaad? Babasahin ko ng mabilisan. Baka tayo kulangin sa oras. Nananawagan si Senador Bongo sa mga Pilipino na ipagdasal si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ng nakatakdang confirmation of charges, hearing nito sa International Criminal Court na magsisimula nitong Lunes, Pebrero 23. Ngayon po yan, nagsimula. Ipagdasal po natin ang kalusugan, kaligtasan, at karayaan ni Tatay Digong. Tatay mo lang yan, ha? Huwag mong gamitin ang taong bayan. Maring iyong tagasunod, Bongo. Ay, ang tawag kay Tatay Digong, ay, yun na lang ang sabihin mo na kaming isama na hindi naniniwala sa iyo. Dahil mayroon din po kaming sarili na prinsipyo. Mga kaibigan, nandyan ho, naka-flash sa screen. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Maliwanag po diyan, humihingi ng tulong itong si Bongo sa taong bayan at sa ICC. Nandasal para lang sa kalayaan nitong si Digong. O sige, bibigyan niyo po ba ng tulong at dasal si Digong para sa kanyang kalayaan? Karapatan niyo po magbigay ng anumang public opinion. At siyempre, and one word, iisa rin ang patutunguhan nun. Humihingi din po ng dasal. Nagmamakaawa itong si Bongo kung susuruin po natin ang kanyang mga pahayag na sana wag siyang kunin ng ICC, wag siyang huliin dahil ayaw niya na makulong dahil ayon po sa kanya. Siya po ay walang nagawang kasalanan. Maliwanag mga kaibigan, paghingi niya ng tulong, nagmamakaawa para hindi siya makulong na ginagamit ang pangalang Digong Duterte, Tatay Digong. Aminin mo na kasi, aminin mo na kasi, Bongo, na nagmamakaawa ka, humihingi ka ng tulong sa taong bayan para sa iyong pagkatao na dapat hindi ka makatulong, na dapat hindi ka makulong dahil ayon sa iyo, ikaw ay malinis ang konsensya at walang kasalanan. Aba! Bravo! Talagang malinis ang konsensya nito. Hindi lahat ng isda ay nasa dagat. Hindi lahat ng abogado ay abogado. Mayroon pong abogado. Bakit ko po nasabi yun? Tingnan niyo ho ang pagmumukha nitong si Bongo. Pag nagmaharap sa social media, nagpapawa, effect, nagdadrama, base actor. At ang tanungin po natin at isa-isip po natin, ang tunay ba na laman ng puso at kaisipan nitong si Bongo ay malinis? Yun po ang malaking tanong. Kaibigan, kayo na po ang bahalang magbigay ng anumang public opinion dito kung kayo po ay naniniwala kay Bongo na humihingi siya ng tulong para hindi makulong at kunin ang ICC. Karapatan niyo po magbigay ng anumang reaction dito. Kaibigan, isang like ko sa video na ito. Pakishare naman. Bye-bye. Palapakan. Abangan po natin dahil ayon po sa nakuha nating impormasyon, ilang tulog na lang lalabas ang areswaran ni Bato at ni Bongo. At abangan din po natin, kasama ba ang pangalan ni Sara Sayad Lustay Duterte. Muli po maraming salamat. Palapakan.